Yan, nai-assemble na po natin mga kaigan. O, sasaksak natin. Yan, i-service natin para makita natin ang kanyang ikot. So, ilag lang at baka lumipad. So, yan po siya. Yung number 1. Hindi number 2. Hindi number 3. Hey, it's DJ. What that? It's number 1. Magandang hapon po. Meron po tayong i-repair na isang stand fan. Ito po ay walang power. So yan, at ating bubuksan na para ating malaman kung ano ba ang problema sa ganito pong mga electric fan na walang power. Ang mga nangyayari dito minsan sa thermal fuse. Yun naman. Massage ba? Press. Thermal fuse o kaya sa wiring, baka sa kanyang linya. So yan, at natin po muna alamin. Buksan muna natin siya. So yan, at ang ganda pa ng kanyang wiring. So yun, may putol. Ayun o, putol siya. Ayun o. So bakit kaya ito ay putol? Kaya pala pagsaksak ko kanina ay ayaw gumana. And then yan, mayroon pang ano dun sa dulo, may kiskis. So i-try nating i-bypass kung siya ay gagana. Yung bypass na pinagbabawal o madalian pala. Hindi naman sa bawal, kumbaga yung pang mabilis ang ano yun, trabaho, ika nga. Kasi dito, ito yung pinakang linya niyan sa thermal fuse yan, dun sa loob ng makina. So itatap natin din kukuha tayo ng isang wire, hindi nirerekta natin. Dito natin itatap sa capacitor. Dito, yung bypass na tinatawag. Okay, subukan natin. So ayan po, at ating i-bypass na. So i-connect natin sa capacitor. Dito, titingnan natin kung tama ba ang isot nito dito. Pero bago natin isaksak, atin muna siyang testerin para ating malaman kung siya ay nagana. Kasi kailangan testerin muna bago saksak sa power cord. Yan, i-switch natin. So yan, gumagana po yung ating tester. Yan, may continuity siya. So yan, mayroon din. So 1, 2, 3. So okay po, ibig sabihin approve na gumagana yung kanyang motor. And then sasaksak naman natin para ating malaman kung nasa kondisyon ba itong shafting niya. So yan, i-switch na natin. Yan. And then papatestingin natin kung okay ba siya. So yan, wala. Pero may power. Mayroon siyang ano, may reading siya. Kaya lang dito ayaw. So yan. So naugong, mahina lang siya. Tingnan natin. Nako, bumalik din sa kabila. So parang mahina na rin ang makina nito. Yan ang problema sa ganitong motor. Diyan. Tingnan natin kung may pag-asa pa ito. So yan, ganito po yung ating ginagawa. Minsan talaga kailangan, basta't madulas po ito na maganda pang ikot niya, shifting niya, ay ating i-bypass na lang natin. So kumukuha tayo dito nung yung linya dito na natin i-rerekta dito sa capacitor. So pagbaliktad po, ililipat nyo lang dito ang ikot. Pag hindi tama ang ikot dito, ililipat nyo lang dito kung alin dyan. So pag ganyan ang ikot nyan, pagpakanan, okay na siya. Pero pag pakaliwa, ay baliktad po yung hangin. Kung mag-hangin yan, nasa likod. Dapat papaganon. So dito sa kanyang pinakang common sa loob ng thermal fuse, hinikat na natin din kasi dati nang cut yan, hinikat na nila kung sino yung nag-repair nito. So kaya lang hindi niya ikinabit dito, hindi niya nilagyan. Ngayon dito na natin nilalagay para hindi na natin magalaw yung makina, kasi maganda pa naman ang pagkakabit ng kanyang cable tie. Kaya lulusutan na lang natin dito ng isang wire para dito na natin i-bypass. So yan, ganito rin lang ating ginagawa pagka kailangan.
Basta't maganda pa itong ikot ng bushing at shifting. Hindi na natin kailangan na buksan yung makina para hindi mabago yung pagkakabit ko. So yun, ganito rin ang ating ginagawa. So dati nung una, hindi ko ginagawa ito. Pero okay lang naman kahit ito'y walang thermal fuse pala. So wala naman palang problema. Kahit hindi naka thermal fuse. Ayun, okay din naman pala ito. Kasi nung una, tatakot ako eh. Pero okay naman kasi nasubukan ko na rin sa mga electric fan dito sa bahay na aking ginagamit. So ayos naman, natagal din naman. So yun, naulan na naman dito sa aming lugar. So may pagkakabit ko nito, papakita ko sa inyo na okay na to. Tapos na natin ikabit, and then i-assemble na natin. Ilalagay na natin yung kanyang pakip dito, yung kanyang chassis. And then kakabitan muna natin siya ng pangsamantalang hélice. So yan, pinalitan po natin ng kanyang kapasitor at ito ay mahina na. Mahina na ang gumana ito. 1.5 volt microfarad. So itong nilagay natin ay luma pero okay pa ito. Kung titinan mo, ito ay bagong-bago pa. May pangalan pa siya. Ito mayroon din kaya lang medyo malabo. Pero ito ang original na kapasitor. Magandang klase ito. So yan, i-assemble muna natin. Hindi, lagyan natin ng hélice para makita nyo ito ay ang lakas ng ikot. Yan, i-assemble na po natin. Ayan. So, saksak natin. Yan, i-service natin para makita natin ang kanyang ikot. So, ilag lang at baka lumipad. So, yan po siya. Yung number 1. Hindi number 2. Hindi number 3. So, yan po. Dinig naman niyo ang ugong, lakas niya. So, yan po. At nasolusyonan natin itong isang electric fan na walang power. Na naging problema lang po nito ay sa thermal fuse ating ini-bypass. And then, pinalitan natin ang kapasitor. Kaya lang, sikinan lang din yung ating kapasitor. Pero quality pa. So, tatagal pa yun kasi original yung kanyang kapasitor na yun. So, yan. Testing ulit natin. Number 1. And then number 2. And then number 3. So, yun po. Sana po yung muli. Ako ay nakatulong sa ating kapwa na itong electric pan na walang power. Na kung paano ba malaman kung anong sira. Na ito po na ang naging problema ay thermal fuse at ating ini-bypass. At ito okay na po. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyo lahat. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na, kaibigan. Syempre, pakishare na rin itong ating video. At pakilike na rin. Yan. Pakipindot ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video pa natin na i-repair ng mga ganitong electric pan. Maraming salamat. God bless you all ang bawat isa. Ingat.